So, ayan po mga kalingap, magandang gabi po sa inyo lahat. It's Kuya Jens and welcome back po sa ating YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasama sa Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vloggers sa mga Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So, eto mga kalingap, may pumutok ng balita kanina, So, alam naman natin nung mga nakaraang linggo at nakaraang buwan mga kalingap ay nagsisimula na nga pumutok itong issue na ito sa Tambalang EDSA dati. And maraming nangyari, nahinto, nagkaayos, pinagkasundo, umingay yung mga nasa paligid, at maraming nakisawsaw, maraming nagreaksyon, marami ding banat ng banat, kahit nakaalis na, banat pa rin ng banat. So, lumaki ng lumaki hanggang umabot nga sa pagpapatulfo, mga kalingap. At doon nga, nagkaroon ng part 1 ng tulfo, nagkaroon ng part 2 ng tulfo, nagkapaliwanagan ng magkabilang panig, pero kaninang umaga, So, pumutok na ang balita, mga kalingap. Kasi nung mga nakaraan, nagtuturoan pa kung sinong nagsulsul, sinong nag-push sa pamilya o sa dating Kalingap Angel, kung sino daw ang nagtulak sa kanila na magpatulfo. So dati sinasabi wala daw, sariling desisyon, pero mga nagsasabi na may tinuturong tao. At kanina, ito na ang pinakabalita kanina. Nabalitaan natin mga Kalingap na tinuro na mismo ng pamilya di umano, sa mga comment, sa mismong comment mga Kalingap, tinuro na kung sino ang nagsulsul sa kanila. At alam ko marami na rin po nag-reaction sa mga nangyari kanina umaga, ngayong araw, at kaliwat kanan na rin po ang mga reaksyon. At alam na po natin kung sino yung tinutukoy natin, na di umano ay isa sa mga nagsulsul. So kumbaga mga Kalingap, pinapangalanan na isa-isa nung pamilyang nagpatulfo kung sino yung mga nagtulak sa kanilang gawin yung pagpapatulfo o anumang mga hakbang na nakasira sa imahe ng Kalingap, nakasira sa imahe ng dating Kalove Team. At dito mga Kalingap, ay lumalabas na unti-unti ang katotohanan. Dahil marahil hindi na rin nila natiis. At marahil nagkakagulo na rin, parang kanya-kanya na. So lumalabas na yung mga katotohanan. So ito, kanina nagtanong ako kanina sa page natin mga Kalingap, ito, sa Kuya Jen's Facebook page. Nagtanong tayo, sabi ko, balita ko tinuro ng totoong sulsul. Ano ang masabi niyo po mga Kalingap? So ito po, meron tayong grabe guys, 184 comments galing sa mga followers natin. Ito po, sarili nilang komento, at reaction po sa mga nangyari po kaninang umaga sa paglabas po ng sulsul di umano, sabi mismo galing doon sa pamilya. So basahin ko lang mga Kalingap, basahin ko po. Sabi dito ni ma'am ng isa nating hindi ko na mapangalanan mga Kalingap, So ito, magbabasa tayo ng mga comments. Ayun, ang daming comments guys, 100 plus comments. Babasahin lang natin yung ilan mga Kalingap. So kayo, pwede rin kayo mag-comment mga Kalingap sa baba kung ano po masabi ninyo, opinion, at masabi nyo dito sa nangyaring ito. Pero sabi nga ay tapos na ang laban, nagkalabasan na ng baho, nagkaturoan na, naglalaglagan na, absuelto na dito ang Kalingap. Absuelto na si Kalingap Edo. Kasi diyan pa lang sa pagtuturuan, nalaman na natin na talagang pinagplanuhan nila yung nangyari. So ito po, sabi ng isang nag-comment dito, pero kahit may sulsul pa yan, kung iniisip nila, hindi na sila bata. Hindi sila nagpapadala sa sulsul. Ginusto daw talaga din nila. So ayan, comment lang po yan mga Kalingap At pwede kayong mag-react dito sa comment section po mga Kalingap. Meron namang isang nagsabi naman, ay may nagsulsul pala. Sabi ng nanay, sarili nilang desisyon, kasi daw may sarili din silang pag-iisip daw. So sabi naman ng isang comment. Sabi naman dito, sabi nila may sarili silang isip, bakit nagpasulsul? So yun yung mga comment po dito, Tapos may nag-comment po dun sa comment niya, sabi, syempre dahil daw sa pera. Ayan, sabi dito. Pero syempre, hindi naman natin alam kung ano talagang totoong dahilan mga Kalingap. Tapos may nag-comment pa dito, sulsul pa more. May nag-comment pa naman dito na naglaglaga na sila, Kuya Jens. Panalo na ang Kalingap. Ayan, sabi dito. Tapos meron din nag-comment dito, ha, panalo pa din ang kabutihan sa Kalingap.
para bumalik na sa tahimik ang Kalingap, masaya walang paninira. So kumbaga po talagang lumalabas na yung mga totoo. Ano? Ito, sabi dito naman ng isa, mas mananaig ang kabutihan, kaya ngayon, daglaga na sila ngayon. Basta Kalingap matatag. Ayan o, binabasa ko guys ha, totoo binabasa pa ba? Sabi niya, gawa-gawa lang natin to. Tapos sabi dito ng isang nag-comment, karma is real, Kuya Jens, ang masama, kailanman hindi magwawagi, padayon lang, Team Kalingap. Yun, tapos sabi naman ng isang nag-comment pa, kanya-kanya silang sisi, kanya-kanyang turuan, sunod kanya-kanya ng siraan. Tapos ang mga dating magkakakampi, sila na ang sunod na magsisiraan. Ay, napatunayan natin yan mga Kalingap dahil meron na agad na isang anti-Kalingap na bumaliktad agad. May napanood ako kaninang video na kumbaga yung kinakampihan niya na yung isa yung isa dito kinakampihan na. Tapos nung nalaman na inilaglag ng pamilya, aba, bumaliktad din siya, yung isang anti-Kalingap bumaliktad din, sinisi rin yung sinisisi. Kumbaga nagkakalaglagan na talaga, pambihira. Nagkakaturuan na. Kasi siguro naramdaman na rin nila parang wala nang nangyayari sa pinaglalaban nila. Marahil baka nagkakanya-kanya na rin, kumbaga play safe na lahat. Kung sino ang mananatiling ligtas, makakapagtago. So, syempre yung iba, yung may mga alam ng katotohanan, ilalabas na nila yung nalalaman nila para sila na yung maligtas. So, ganun po 'yan. Sabi dito may nag-comment pa isa, si Tridor at Sulsul, sila din ang naglaglagan. Ayun. Sabi dito. Tapos sabi ng isa, ginusto nila na magpasulusol, may isip naman sila, hindi lang makontento sa mga blessings. Sabi ng isang nag-comment po dito. So ito pa mga Kalingap supporter po siguro, ito na talagang dating supporter din ng dating pamilya, ng pamilya o ng dating beneficiary, na kung saan po ay sobrang na-disappoint din talaga sila sa nangyari. Pero ayun nga, sabi nga natin, maaaring din sila mga Kalingap, maaari din silang maging biktima kasi talaga din sila nung nangyari. Sinamantala kasi nung mga nakapaligid sa kanila, kung sakali man na meron silang kakulangan sa pagdidesisyon or hindi sila ganong aware sa pagdidesisyon mga Kalingap sa kanilang mga gagawing hakbang, ay sinamantala po ito ng mga nakapaligid sa kanila para magamit. Ako sa point of view ko talaga, ginamit sila mga Kalingap. Ginamit sila ng mga nakapaligid sa kanila para syempre makontent, umingay yung pangalan, lumakas ang views, makahatak ng sponsor, at marami pang pwedeng maging dahilan mga Kalingap. Kaya napakaraming comment po dito mga Kalingap, di ko na may isa-isa. Napakarami po mga Kalingap. Ang dami pang post na nakikita po natin sa social media ang nagsisilabasan, nagrarant, naglalabas ng hinaing, sama ng loob. Yung iba nagtatawanan na ngayon kasi tiyatawanan na kung sino yung magkakampi noon ay kanya-kanya ng turuan at siraan ngayon. So, comment down below mga Kalingap kung masasabi po ninyo dito sa issue na to, at abangan po natin ang mga susunod pang mangyayari at balita dito sa balitang ito mga Kalingap. So, yun lamang po. Maraming po salamat. God bless you. Love you. Bye-bye.